ang Ebanghelyo sa 10 salita. Pang-apat pa lang ito. Yung mga taga-tambay, hindi inabot yung 3. Pero ano yun ito, ma-encounter yun ito. Ang unang salita ay ano? Pag-ibig. Hindi mo kapagsalita sa hindi. Ang pangalawang salita ay pagpapatawad. Pinatawad na tayo. Forgiven. Pinatawad. Mahal na tayo ngayon ng Diyos. Sa bagong tipan, mahal na tayo ng Diyos. At sabi ng Ephesians 1, tayo ay ibinilan na sa kanyang mahal na beloved. Kung paano mahal ng Ama si Jesus, ay gayon din tayo kamahal ni Jesus. Amen? Bakit? Sige, tanongin mo yun. Bakit kung paano ang pagmamahal ng Ama kay Jesus ay gayon din kanya kamahal o iniibig? Bakit? Sagot. Nasabi na si Jesus. Okay. Kasi, nasa atin na rin si Jesus. Nasa atin na rin ang wangis ni Jesus nung tinanggap natin at pinanampalatayaan si Jesus. Amen. Okay. So, maraming pang paliwanag dun eh. Siguro nakukuha nyo na dahil sa siya'y naging kasalanan, yung kasamaan natin ay napapunta sa Kanya o sa krus, hindi yung kanyang kagandahan, yung kanyang kaperpektuhan ay napunta naman sa atin. Ang ibang tawag sa topic na yun ay the great exchange. Ang dakilang pagpapalit ng palitan. During nung siya nakapako sa cross, kinuha niya yung ating kasalanan. At yun naman kanyang pagkamatwid ay napapunta sa atin. Amen. Kaya kamukha tayo ni Jesus. Amen? Amen. Kaya nyo sa salamin, kamukha tayo ni Jesus. Salamin. Ang salamin natin, salita ng Diyos. Amen? Okay. And then, ano yung pangatlong salita? Ligtas. Yun ang isa pang maganda. At ang kaligtasan ay package deal. Ang kaligtasan ay hindi lamang sa kabilang buhay. Kundi ngayon pa, sabi ng Bible, ang kaligtasan ay hindi bukas. Ang kaligtasan ay ngayon. Pag tinanggap mo si Jesus, ngayon nasa iyo na ang kaligtasan. Pag pinanampalatayaan mo si Jesus, hindi sa pagsabi sa reliyon, hindi sa pagsabi sa pangalan ng simbahan, kung hindi pag tinanggap mo si Jesus sa kabuuan ng kanyang ginawa, at ang kaligtasan ng kanyang ginawa, dahil inalis niya yung curse ng kasalanan, yun yung ating aangkinin. Hindi lamang ikaw ay may buhay na walang hanggan, meron ka ng buhay na walang hanggan. Pero ano ba yung bisa ng kasalanan? Kahirapan, sumpa, sakit. So aangkinin natin, hindi magtatagumpay ang kahirapan, sumpa, sakit sa buhay natin ngayon. Bakit? Kasi yun ay bisa ng kasalanan, pero tayo ngayon ay pinatawag na, kinuha na ni Jesus yung parusa, kaya wala na tayo sa epekto doon, so dapat natin lakaran yun. Amen. Kaya sabi ng kanta, to give thanks with a grateful heart yung Paulson. And now, let the weak say, I am strong. And let the poor say, I am rich. Bakit? Kasi dahil doon sa pagpapatawad na ginawa ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. So, nasa pang-apat na salita tayo, at ang pang-apat na salita ay union, pakikipag-isa. Pakikipagkaisa. Kapag ikay nanampalataya kay Kristo Jesus, nakipagkaisa ka. Nakikiisa ka, nakikisama ka. Doon at nagtitiwala ka sa tagumpay na ginawa niya. Hindi lamang yung naniwala ka kayo, pero hindi mo alam kung ano yung tagumpay, hindi mo alam kung ano yung dapat mong panamalatayanan. At ang ginawa niya ay hindi lamang para sa kaligtasan natin. So maraming bagay na dapat tayo maunawaan. Sabi ng 1 Corinthians chapter 1, verse 30, ano sabi ng 1 Corinthians 1:30? Sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo. Dahil sa pakikipag-isa ninyo kay
Kristo Jesus. Ulitin ko. Dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus, na siyang ginawang karunungan natin, sa pamamagitan niya, tayo itinuring na matuwid. Okay? Sa pamamagitan niya, tayo itinuring na matuwid. Matuwid na po ba kayo? Amen. Diba parang isang hirap na gapin. Pero dahil sa ginawa ni Kristo, kaya tayo naging matuwid. Hindi dahil sa ating gawa. Sa pamamagitan din niya, siya tayo itinuring na matuwid, ginawang banal. Banal po ba kayo? Amen. Banal po. Kanina lang nagalit ako Banal na pala ako. Hindi dahil sa ating gawa, dahil sa ginawa ni Jesus. At iniligtas ng Diyos. Matuwid, banal, at ligtas. Ligtas po ba kayo? Amen. Yung kaligtasan na yan, para kang sumakay. Sa panahon ni Noah, yung sasabi ni Pastor Paul, sumakay ka sa barko. Sa arko, nasa labas ay diliryo, sa labas ay baha, maraming namamatay, at walang kaligtasan, pero pag sa loob ng arko, ligtas ka. Amen. Pag tinanggap mo si Kristo, sumakay ka sa arko ni Noah. Amen. Maaari makikita mo sa paligid ay ito mga nangyayari, nakakatakot, pero meron tayong kapanatagan dahil sumakay ka na sa arko ng kaligtasan dahil sa ginawa ni Kristo Jesus. Amen! Palagpakan mo natin ang Panginoon. Sabihin nyo, hallelujah! Kaya nga, panapantayan na natin. Kung nakakatakot sa paligid. Pero sa ikaw ay na kay Jesus na ipagkaisa ka, sumakay ka na sa arko. Hindi ka na magkakaroon ng kapahamakan. O diba, meron kang tatawag na assurance of salvation. Sinabi ni Jesus na sa isang kaluluwang naligtas sa kanyang pangalan, ay nagkakatuwa ang anghel sa langit. Ano sa isang kaluluwa naligtas, nagsasaya sa langit. Alam niyo kung sino unang-unang nagsaya? Hindi lang yung anghel, ang Ama, ang siyang unang-unang masayang-masaya. Para yung alibungkang anak, noong bumalik, di ba, tumakbo ang Ama. Kaya merong awit na nang ang Diyos ay tumakbo. When fathers run. Kailan sa tumakbo? Nung ikaw ay nagsisi at tinanggap mo si Jesus, lunod siya agalak, masaya siya. Amen! Kaya sabi niya, nagkatuwa ang anghel sa langit. Maaari sa langit ay may nagdiriwang kagaya sa kasal, sa kapanganakan, at iba pang kasiyahan na pagtitipon. Marami sa atin ang naghihintay sa Panginoong Jesus sapagkat siya'y babalik para sa kanyang mga nobya. Tayo yung nobya Kasintahang babae. Ang iglesia, tayo yung kasintahang babae. At ang Panginoon, siya ang kasintahang lalaki. Amen. Okay. At ang sabi dito, ang ating pakikipagkaisa kay Kristo ay hindi sa panghinaharap pa lamang, o hindi ngayon sa pagkasalukuyan. Ito ay nangyari ng sandaling tinanggap mo siya sa iyong buhay. Sa oras na tinanggap mo sa iyong buhay, nakipagkaisa ka. Hindi sa kasalukuyan. Pero ikaw ay parang ikinasal na kay Kristo. Hello. And the two shall be one. Sabi ng Genesis. Si Eva at Elan. Tinag-isan ng Diyos si Eva at Elan. At ang dalawa ay magiging isang laman. Pag ikaw ay nakipagkaisa ng Kristo Jesus, yung relasyon ito, hindi ito relihiyon. Pag sinabing nakipagkaisa para pag-aasawa, iniwan mo na yung buhay binaka ng isang lalaking nakipagkaisa sa isang dalaga. At ang dalaga ay iniwan na niya ang buhay pagkadalaga. Alam niyo yung bautismo sa tubig. Ang isa sa kahulugan nun ay ipinapakita mo sa publiko
na ikaw ay nakipagkaisa kay Kristo Jesus. Sa kanyang kamatayan, inilubog ka sa tubig. Nakipagkaisa ka sa kanyang kamatayan. At sa kanyang pagkabuhay na magmuli, nakipagkaisa ka rin. Ibig sabihin, naniwala ka, isinama mo ang iyong sarili sa bisa ng kamatayan at sa bisa ng pagkabuhay na magmuli ni Kristo Jesus. Hello? Kaya hindi ka na yung dating buhay. Yung dating, sa literal, ay dating binata at dating dalaga, ipinakita mo sa publiko na hindi na po ako binata. Sabihin na ng dalaga, hindi na po ako dalaga. Tinawag ang kanilang mga kamag-anak, mga kaibigan, ipinapakita. Anong kahalagahan nun? Para hindi na siya ligawan. Yung dalaga, oy, huwag mo niligaw yan, may asawa na yan. At yun namang binata, oy, hindi ako pwede manligaw, may asawa na yan. Amen. So, kapag ikaw ay nakipagkaisa kay Kristo Jesus, matuwid ka na, malinis ka na, pinatawad ka na, ligtas ka na, at hindi mo na buhay ang dati mong buhay. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kaya, minsan, hindi naiintindihan. Yung ibig sabihin ng pagiging Kristiyano, hindi ito relihiyon. Ito'y relasyon, nakipagkaisa ka, ikinasal ka kay Kristo. Amen? Kaya yung ating ginagawang communion, common union, nakipagkaisa yung union, nakipagkaisa. Kaya pag inaalala natin, laging, kung ganda alala, nakakalimot ba ang may asawang lalaki? 1 kilometer away from home, I'm single. Pag sinabi ka, delikado. Nalimutan niya o nililimutan niya o inaayawan niya. Ganun ba ang pagiging Kristiyano? Na kapag linggo lang, natutuwa ko, wala tayo sa ilalim ng kautosan. Pero makikita mo, ang batas ng pag-ibig, ang batas ng pananampalataya, ang pinasok natin ngayon. May batas pala tayo, oo. Hindi na batas ng kautosan, pero batas ng pananampalataya, pakikipagkaisa kay Kristo Jesus. Amen? Lagi yung mag-asawa, lagi nag-uusap yan. Nakakita ka ng mag-asawa na hindi nag-uusap. Baka hindi mag-asawa yun. Baka kailangan mo sila nagpakasal para maging US citizen. Tapos iwalay pa ulit. So, formality, wala kaguluhan yun. Hindi yun totoo. Meron lang silang ibang layunin. Meron pa kayo napanood na istorya na pakasal tayo. Bakit? Para magpakulangan yung mana na ibibigay ng aking magulang. Kasi pag ako'y kasal na sa akin, ibibigay yung aking mana. Pagkatapos, iwalay na ulit tayo. So, hindi totoo. Ang tanong, ganito ba yung ating pagiging Kristiyano? Pagiging nagkagkaisa, nagmumula sa iyong puso at pinasok mo yung relasyon. Kaya ikaw ay naging Kristiyano. At iniwan mo na yung pagiging unbeliever mo. O hindi ka dati mananaw. Kaya ang buhay mo, may asawa ka. Sa kauwi, sa asawa mo. Sa pamilya mo. Hindi pwede na hindi mo gagawin yung buhay mo na yun eh. Kaya kapag ikaw ay Kristiyano, sumasamba ka. At hindi lamang yung sa awitan ka kasali. Naalala ko nung araw, yung mga ilang mga musicians, pagkatapos ng awitan, ng tahan, alam mo na, doon sa baba, doon sa pilikuran, nag-uusap-usap na hindi nakikinig ng salita. Kaya sabi ko, ay kung gano'n, hindi buo, baka hindi pa Kristiyano. Kasi ang mag-asawa, lagi nag-uusap. Ang Diyos ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita ng Biblia. Amen. Okay. So, makikita mo yung totoo na Kristiyano. Eh kung hilaw pa, okay, intindihin natin. Pero dapat sila'y mahinog. Amen. At hindi hinog sa pilit. Ako hindi hinog sa pilit. Sino mo sa'yo tatawid? Sige. Bakit ba yung hinog sa pilit? Mapait. Hindi masarap asin. Hindi, yung iba gusto maasin eh. Mayroon ka pa bang asin? Alam niyo yung siguro bubok.
bubot. Yung mangga pagkabubot, wala pang asin yun, mapaklata yun eh. Amen. Sabi ko sa inyo katabi, hindi ako bubot. Nakukuha niyo po ba? Pag naman ginagamit natin itong mga ilustrasyon na to, pero naniniwala ako, may ibig sabihin ang Espiritu ng Diyos sa salitang pakikipagkaisa. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ikinasal kay Kristo. Sinabi ni Jesus, ako ang puno at kayo ang mga sanga. Saan to? Sa John 15. Ito ang pinakamatibay na pagpapatunay na tayo ay kaisa ni Kristo. Subalit ang mga karal na nag-aalinlangan tungkol sa mga salitang ito ni Kristo ay natatakot na sila ay putulin at itapon sa apoy. Alam niyo yung itatapon sa apoy, hindi naman talaga nakakabiti. Hiwalay. Kung ngayon, ito ay paghahalin tulad sa tinatawag na divorce, pag-ihiwalay. Huwag kang mag-alala. Si Jesus ay hindi naniniwala sa divorce. Walang divorce. Pag ikaw ay pagkaisa kay Kristo, walang divorce. Sapagkat si Kristo hindi papayag ng divorce. Alam yan, may lumapit sa Panginoon. Sa Mateo yan tayo. Sabi, Panginoon, kasi meron yung mga Sadduceo, hindi sila naniniwala sa pagkabuhay na muli. Kaya sabi ng mga Sadduceo, mayroong isang babae, napakasawa yung lalaki, na yung lalaki may mga magkakapatid ba yun? Siyang panganay. Namatay yung lalaki asawa niya, yung panganay. Ngayon, dahil namatay, hindi pwede na siya mag-asawa. At nag-asawa siya, yung sumunod na kapatid. Pagkatapos, namatay uli. Siguro, sa atin niya, pagkabi niya, huwag mo nang liligaw ko niya. Bakit? May sumpah yung mga kayo, lahat ng mga asawa na namatay. Matagal mo hanggang sa nakalimang asawa. Ito, tanong. Pagdating sa langit, sa pagkabuhay na maguli sa langit, sino ang tunay na asawa? Hinuhuli nila ang Panginoon. Sagot ng Panginoon. Pagdating dito sa lupa, pinapayagan din ang paghihiwalay. Dahil sa katigasan ng iyong ulo. Pero kung tutuusin, walang batas ang Diyos ng paghihiwalay sa batas ng pagkakaisa o pagkakasal, and the two shall be one. Tapos sabi doon, ang pinagsama ng Diyos, huwag papaghiwalayin ng tao. Ayun yan ang iyong divorce. Pero sabi ng Panginoon, dahil sa katigasan ng inyong ulo, pinayagan ang paghiwalay. So meaning, sa Diyos, walang lengguwahe ng paghiwalay. And sabi ng Panginoon, sa langit, hindi na mag-aasawa, hindi pag-aasawahin pa. Sabi ng Panginoon. Kaya, yung tanong nila, may katusuhan. Natigilan sila. Hindi na mag-aasawa, hindi pag-aasawahin pa. Nalungkot yung mga binakakatan, hindi na mag-aasawa. Alam niyo, ibang kagalakan at kaligayahan kumpara sa hinahanap ng laman ang kaligayahan ibibigay ng Diyos sa atin. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi niyo, hallelujah! Kaya ang sabi dito, huwag kang mag-alala, si Jesus ay hindi naniniwala sa divorce. Ikaw ay na kay Kristo na. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Talaga, hindi ako mahaton. Kung mayroong man dito na nakaranas na pangalawa ng asawa, hindi kita hatulan. Huwag kayo mag-alala. Itong topic lang na ito ay matungkol doon sa pag ikaw ay nakipagkaisa kay Kristo Jesus. Talaga naman sa buhay lang ito, matangin yung babae sa Martana, na namit ng Panginoon doon sa balon ni Jacob. Diba? Nauhaw si Jesus. Kaya mo ako. Tapos sasabi ng babae, hindi ka dapat na isang Diyo ay napag-usap sa isang Samaritana. Pero sabi ng Panginoon, oo nga. Pero tapos sabi niya ay, ikaw ay meron ng 5 asawang sinabi, wala po akong asawa. Oo, nagkaroon ka ng 5 asawa. Pero nung naligtas yung babae sa Samaritana, dahil nasira ng Ebanghelyo,
ng Panginoon. So huwag kayong mag-alala. Kung meron man dito na ang buhay ay napahiwalay, hindi ko yung haharulan. Sapagkat iba ang pagtingin ng Diyos. Kung sakali man tayo ay may mga pagkakamali, pero kay Kristo, ikaw ay magiging matuwid at ligtas. Amen. Ang ating pinapaksa rito ay sa Panginoon talaga, wala siyang lengguwahe ng divorce kapag sa kanya ka nagpagkanisa. Ikaw ay siguradong nakakabit sa puno bilang sanga. Kaya sino man ang patulan mo ng kamay na may sakit ay parang kamay na rin ni Kristo ang nakapatong. Kung ibubuka mo ang iyong bibig upang ipahayag sa mga tao ang Ebanghelyo, parang si Jesus na rin ang nagsasalita para sa kanila. Bakit? Kasi pag ikaw ay nakipagkaisa kay Kristo Jesus, ikaw rin sinasabi sa John chapter 15, ako ang puno, kayo ang mga sanga. Ang sanga na nakakabit, yun yung nakipagkaisa. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. At ang magbubo, tingnan natin yung John chapter 15. Sige, okay. Tingnan natin para mas maganda. Bagaman wala dito. John chapter 15. Excuse me. John chapter 15. Ito yung nagsimula sa verse 5. Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya ang siya nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Makinig kayo dyan. Wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Anong ibig sabihin ng hiwalay? Hindi nakakabit. Hiwalay eh. Amen. Pero yung nakakabit, yun yung nakipagkaisa, yun ang nakakabit. Yun ang nakipagkaisa. Ngayon, ngayon sabi ni Jesus, ako ang puno, kayo ang katawan. Siya ang ulo, kayo ang katawan sa Korinto. Kung siya ang ulo, siya ang leader. At tayo ang katawan, ang kabahagi ng katawan. Ikaw, maaaring ikaw ay kamay, ang isa din ay mata, ang isa ay taenga, ang isa ay ilong, ang isa ay bibig, ang isa ay paa. So, bahagi ng katawan. Parang ganito yung siya ang puno, tayo ang sanga. Kaya ang sabi diyan, wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ang talaga lamang nagbubunga. Kasi ano yung sabi ni Pastor Paul at Nalima? Yung nakipagkaisa kay Kristo Jesus. Yung dumipende sa biyaya ng Diyos. At hindi na nagtitiwala sa kanyang sarili. Kasi nakakabit tayo eh. Ibig sabihin ng lahat ng sustansya ay nanggagaling kay Kristo Jesus. At kapag ikaw ay nakakabit sa puno at ikaw ay sanga, yung sustansya ng puno ay dumadaloy din sa sanga. Totoo po ba yun? Kung magkaganon, siya ay magbubunga. Hello? Kaya kapag ikaw ay sanga na nakakabit kay Kristo, ibig sabihin, dahil pagkaisa kay Kristo, hindi pwede na hindi ka magbubunga. Amen! Sabihin mo sa iyong katabi, mabunga ako. Mabunga ako. Palapakan natin ang Panginoon. Oo nga, dami kong bungang araw eh. Hindi bungang araw. Bunga ng iyong pakikipagkaisa kay Kristo Jesus. Amen? Tanungin mo sa sarili mo, nagbubunga kaya nga ako? Ako nga ba'y nakakabit sa puno kay Kristo? Hindi pwedeng hindi ka magbubunga. Pag ikaw ay nakakabit. At sino yung nakakabit? Sila yung nakipagkaisa. At sino yung nakipagkaisa? Sila yung nanampalataya na kaya sila matuwid, kaya sila banal, kaya sila ligtas ay dahil sa ginawa ni Kristo Jesus. Amen! Malapakan natin ang Panginoon. Ay, yung mga nasa biyaya, hindi yan yung mga hyper, yan yung mga buhay kesira-sira.
Whatever will be, will be. Kaya walang bunga. No, hindi ko naniniwala doon. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, kapag ikaw ay sanga na nakakabit sa puno, magbubunga ka. Bakit? Si Kristo ang puno na kinabitan mo. Hindi pwede na hindi ka magbubunga. Amen. At ang bunga mo ay hindi self-effort. Ang bunga mo ay Holy Spirit. Bunga ng Espiritu Santo. Amen. Palagpakan natin ang Panginoon. Sabi na, hallelujah! Meron mga gawa? Oo. Ang sabi ni Saint John, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya. Ipakikita ko naman sa iyo ang aking mga gawa. Sapagkat ang pananampalatayang walang gawa ay bao. Ano yun? Ang sabi naman ni Pablo, hindi sa mamamagitan ng inyong mabubuting gawa kayo naligtas, kung hindi sa mamamagitan ng pananampalataya. Nakakalito, Pastor. Alam niyo kasi yung kay Pablo, yung mabubuting gawa, dead works. Kaya tinawag na dead works, patay na gawa, under ng kautusan. Sapagkat walang inaaring gana sa gawa ng kautusan. Eh, yung sinasabi ni Santiago, ang pananampalatayang walang gawa ay bao. Ito yung good works. Ito yung bunga kapag ikaw ay sana nakakabit kay Kristo. Amen! Palagpakan natin ang Panginoon. Praise God! Hallelujah! Ayaw kayo confused. Magkagawa rin tayo pero hindi patay na gawa. Sapagkat yung patay na gawa ay nasa ilalim ng kautusan. Kung hindi yung gawa ng pananampalataya, nasa iyong Holy Spirit, pinagkakarian ka ng Diyos, nakakabit ka kay Kristo, hindi pwede hindi magbubunga yan. Amen. Kaya hindi totoo yung sinasabi na, kasi pag nasa grace kasi, kahit hindi gumawa, kahit hindi magsimba, kahit hindi magbasa ng Bible, ligtas pa rin. Yun yung sinasabi lang, na hindi dahil sa iyong gawa, kaya ka maligtas. Hindi sa pamamagitan ng mga gano'n, kaya ka, hindi ka sumisimba para maligtas. Hindi ka nagbabasa ng Bible para maligtas. Kung hindi ligtas ka, at kung ligtas ka, nakakabit ka kay Kristo, hindi pwedeng hindi ka sasamba. Hindi pwedeng hindi ka magbabasa. Amen. Sabi ko nga sa mga kabataan, tingnan ninyo, nasabi doon ay malinis na tayo dahil sa salita ng Diyos. Bakit? Kasi si Kristo, siya ay salita. Di ba? Sabi ng John, nang pasimula, siya'y salita. Di ba? At nagkatawang tao ang salita. Sabi ng verse 14. Sino yung salita? Si Jesus. Anong mahalaga ni Jesus? Yung mukha ba niya? Hindi. Anong mahalaga ni Jesus? Yung salita na lumabas sa kanyang bibig. Kaya ang sabi ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ng tao, kung hindi sa bawat salita ng Diyos na lumabas sa kanyang bibig. Amen. Kaya, meron kang buhay. Meron tayong buhay. Ang buhay natin ngayon, si Kristo ang ating buhay. At kung si Kristo ang iyong buhay, dahil nakipagkaisa kay Kristo, hindi pwedeng hindi mo hahanapin at pakikinggan, babasahin ang salita ng Diyos. Bakit? Ikinasal ka kay Kristo Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Kaya malinaw na malinaw, oo, meron ditong ihahagis apoy. At sabi ng verse 6, ang hindi na natili sa akin ay matutuyo at itinatapon gaya ng sanga. Ang ganoong mga sanga ay itinitipon, inihahagis sa apoy at sinusunod. Kasi yung sanga hindi nakakabit. Hiwalay. Umaasa sa kanilang sariling lakas. Dumidepende sa kanilang sariling karunungan. Ano sabi dito? Kapag ikaw ay nakipagkaisa kay Kristo, ang karunungan mo ay siya. Paano nagiging karunungan natin si Kristo? Sa pamamagitan ng nagiging buhay mo ang pagtanggap sa salita ni Kristo. Amen? O di mo ba napakaliwanag doon? Kaya hindi mo pwede, hindi mo hahanapin ang salita ng Diyos. Ba't kayo narito? Kasi nakipagkaisa kayo kay Kristo Jesus. Amen. Ba't kayo nagbabasa ng Bible? Inuutos ba sa'yo? Hindi, dahil buhay ko. Dahil ako'y nakipagkaisa kay Kristo. Yung mag-asawa, nag-uusap yan. Ano gagawin natin? Pag may problema, nag-uusap sila. Kailangan mag-uusap sila. Amen.
Napakahalaga nun. Kaya kapag ikaw ay isang Kristiyano, parang tagumpay sa buhay na ito ay maranasan mo, lagi kang nakikinig sa nakipagkaisa mo. Ang Panginoon ay iyong asawa. Sabi ng Isaias narito ang Panginoong Diyos ay iyong asawa. Siya isang Diyos na mapalibughuin sa panahon sa lumang tipan sa Isaias. Sa 55, kung hindi ako nagkakamali, siya ang aking Panginoon at kanilang asawa. At lalo na ngayon, tiniyak na tayo ay kanyang asawa pag ikaw ay nakipagkaisa kay Kristo Jesus. Kaya ang iyong pananampalataya ay hindi pagsapi sa reliyon, kung hindi relasyon. Amen. Iiwan mo na yung dating buhay, hindi ka nagbabasa. Ano yung buhay binata? Yung buhay ng binata, walang pakialam yun. Basta pag nagtrabaho siya, bibili yan, o dalaga, bili na kung ano. Pero pag nag-asawa na siya, hindi na siya nabubuhay sa kanyang sarili. Iniisip na niya ngayon, may babayaran kaming ilaw, may babayaran kaming tubig. Lalo pagka may anak, bibili ako ng gatas, bibili ako ng pampers. O, di ba? Hindi na yung buhay ng iyong buhay binata. Sabi naman, kaya si Darren, masaya yan. Dapat ako nakasama ng pastor. Ang buhay mag-asawa masaya ka kasi hindi mo iisip, ay, hirap pala na may asawa. Masaya pag may anak. Mahirap pala may anak. Bakit? Ikaw naman, pwede ako. Umuo, hindi. Pero masaya sila. Amen. Kahit na naghahanap buhay, kahit na pinapalitan ng lampeng, nag-aalis ng pupo, masaya. Amen. Kasi pag hindi masaya, tatakbo niya yung baby niya, ayaw na sa'yo. Walang pag-ibig. Pero pag ikaw ay Kristiyano, hindi kalubihan sa'yo, ang ikaw ay sumimba, ang magbasa, ang ikaw ay magkaroon ng bahagi sa loob ng gawain ng Panginoon. Masaya ka. Bakit buhay mo yun? Nakipagkaisa ka kay Kristo Jesus. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi mo, hallelujah! Kristo. At ang pinakamasaya, si Kristo, papasok ka sa kabahingahan. Mamamahinga ka. Gumagawa ka pero hindi ka pagod. Amen. Bakit? Punong-puno ka ng pag-ibig. Sa John chapter 14, verse 20, sa araw na yun ay malalaman ninyo ako'y nasa Ama, at kayo naman ay nasa akin, at ako ay nasa inyo. Yan. Diba? Kaya pag naghiwalay yung mag-asawa, tawag yun ng tawag, nag-Skype, nasa abroad kasi. Sa isang araw, pag hindi nag-text, bakit? Kaya kahit magkahiwalay yun. Noong araw, di ba mahirap sulat. Pero ngayon, text o kaya ay Skype. Hindi ka man lang, saan ka nagpunta? Hindi mo pinapansin. So, makikita ninyo, may relasyon kasi. Ang puso nila, sabi ni Pablo, bagamat ako'y wala riyan, pero ang espiritu ko'y riyan. Ginamit naman na ibang mga mananampalataya. Pastor, hindi ako sisimba, pero huwag ka mag-alala, ang espiritu ko'y naroon sa simba. Hindi sabihin nyo, yung pamamahal, yung diwa ng pakikipagkaisa. Paano tayo iniwan ni Jesus nang siya'y umakyat sa langit at gayon din, hindi na tayo iniwan o kung naman. Amin tayo sa langit. Umakyat siya sa langit, pumupo sa kanan ng Ama. Paano nga naman na siya umakyat sa langit at gayon din, hindi na tayo iniwan? Sa John chapter 16, verse 7, subalit dapat ninyong malaman ang katotohanan, ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo. Sapagkat hindi paparito sa inyo ang mga aliw o tagapagtanggol kung hindi ako aalis. Ngunit kung wala na ako, isusugo ko siya sa inyo. Sino yan? Ang Holy Spirit. Amen? Kaya kapag ikaw ay nakipagkaisa kay Kristo Jesus, hindi ka nag-iisa. Nasa atin ang Espiritu Santo. Ang mag-aaliw. Ang ganda sinabi niya, tagapagtanggol. Meron kang tagapagtanggol. Kanino? Sa nag-aakusa. Sino ba umaakusa? Si Satan. Siya ang tinatawag na umaakusa sa mga mananampalataya.
the accuser of the brethren. Siya ang umakusa sa mga kapatid ni Kristo Jesus. Alam niyo yung panganay na kapatid? Tagapagtanggol yun ng kanyang mga kapatid. Kaya kasabihin mo ina, hoy, ba't hindi mo pinagtanggol lang yung anak? Yung anak ay yung kapatid. Inaway pala. Nahanapan ng ina na ipagtanggol o na magulang na ipagtanggol yung kanyang mga kapatid na paliliit. Sino dapat magtanggol? Yung kanyang panganay. Yung kanyang anak na malaki na. Ano mo? Si Kristo Jesus ang ating kapatid na tagapagtanggol. Bagalan sa ating Panginoon. Diba sabi ng awit, you're my friend and you are my brother even though you are a king. Ayan. Siya ating kapatid. Siya iyong kaibigan. Tagapagtanggol. At kaya siya pumunta sa langit para isugo ang tagapagtanggol. Hindi pa rin dito sa inyo ang tagapagtanggol kung hindi ako aalis. Ang kanyang pag-alis, kinakailangan niya kasing dumublok sa kanan ng Ama. Pero hindi na tayo iniwan. Bakit? Kasi yung kanyang Espiritu, sino yun? Holy Spirit. At ang pinakamaganda pa, hindi lamang Espiritu ng anak, kundi pati yung Ama, ako at ang aking Ama, ay mananahan sa inyo. Amen? Basahin natin ito. Sa John 14 ito eh. John 14. John chapter 14. Dito sa verse 23. Saan ang 23? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama, pati ninyo, at kami ay tatahan at mananatili sa Kanya. Amen. Sinungaling ang Diyos? Kung hindi sinungaling ang Diyos, totoo ba ito? Totoo. Kaya nasabi ng Holy Spirit, ito ang presence ng Ama at ni Jesus. Amen. Hindi tayo nag-iisa. Palagpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Alam nyo, yung pinag-aralan natin nakaraan, ang Diyos ay tapat. At tayo, sabi ni Paul, kailangan tayo rin ay maging tapat. Kung, sabi ng Timoteo, kung sakaling hindi kayo maging tapat, siya ay mananatili tapat. Halimbawa, yung mag-asawa, parang ganito yun. Yung mag-asawa, halimbawa, yung babae ay nagkaroon ng pagkakamali, hindi siya naging tapat. Alam mo si Kristo, hindi siya kahanap ng kapalit. Kasi ayaw mo sa akin eh. No? Sinaktan mo ako, siya'y mananatili. Tapat. Ganyan ang Diyos. Kung sakaling kayo hindi tapat, ako'y mananatili. Tapat. Ibig sabihin, yung kanyang pakikipagkaisa sa atin, hindi na masisira. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi niyo, hallelujah! Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, yung pakikipagkaisa ng Diyos, ikaw ay nakipagkaisa sa Kanya. Andoon na ikaw ay parang ikinasal kay Kristo. Ang katapatan niya, hindi ang bawal. Kaya yung ating naawit, pag-ibig niya hindi nagmamahal. Lagi pang sagana. Lalo pang sagana. Dahil yan sa ginawa ni Kristo Jesus. Amen? Ganito kabuti ang Diyos sa atin ngayon. Kaya minsan, kung ikaw ay mag-iisip na, parang iniwan ako ng Diyos, isip mo lang yun. Hindi siya sinungaling. Hindi kaya pwedeng iwan. Pakiramdam mo lang na iniwan ka. Lalo na pagka meron kang problema, ako iniwan ako ng Diyos. Hindi kaya iniiwan. Tandaan natin, hindi niya tayo kasi pag siya'y nakipagkaisa, siya'y tapat. Tayo mga hindi nagiging tapat eh. Pag iniisip mo na iniwan ka ng Diyos, parang niloko ka ba ng Diyos? Parang hindi ka tapat sa Kanya. Kapag dumarating na ayaw mong pagtiwalaan yung Kanyang katapatan sa buhay mo. Pagka nag-aalinlangan pala tayo sa ating magiging matuwid. Bakit tayo naging matuwid? Dahil sa ginawa ni Kristo Jesus.
Pag ikaw ay nag-aalinlangan na ikaw ay pinatawad na, paano kaya naging pinatawad na sa ginawa ni Cristo Jesus? Pag ikaw ay nag-aalinlangan, at totoo niyan, siya ang dapat magdamdam. Kasi bakit hindi mo pinaniniwalaan ang kanyang katapatan? Ano ang kanyang katapatan? Hindi nagbabago. Pero tayo, inunawan na tayo. Kung kayo hindi maging tapat, ako'y mananatiling tapat. Wow! Grabe pagmahal ang Panginoon sa atin. Minsan nga lamang natatangay tayo ng ating damdamin, ng ating lumang kaisipan, na parang iniwan ka ng Diyos. Pero makikita natin pag siya'y nakipagkaisa sa kanyang ginawa at tinanggap mo siya, hindi kailanman siya sisira. Sabi niya, ang langit at ang lupa'y lilipas, pero ang aking salita'y hindi masisira. Ganon katapat ang Diyos sa atin at sa bawat isa sa atin. Amen! Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Diba? Matatangay lang tayo ng ating damdamin at ang ating nakikita. At minsan ito yung kasinungalingan na dinadala ng kaaway kung bakit yung pag-ibig mo sa Panginoon, yung katapat, yung pagtitiwala natin sa Panginoon ay para tayo kukulagpos. Pero sabi niya, kung sakali mang ikaw ay hindi maging tapat, siya'y mananatiling tapat. Gaya na. Kaya pala sabi niya, ang pag-ibig ng Diyos, walang katulad. Inaawit natin yan, pero minsan hindi natin lubusang naunawaan. Kung bakit sinabing walang hihigit sa pag-ibig na ibinigay ng isang kaibigan ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. At ang Diyos ay walang katulad. At ang pag-ibig niya ay hindi nagmamaliw. Yun ang dahilan kung bakit tayo nasa biyaya ng Diyos, ang sinasabi, kinakailangan maging grace conscious kayo. At huwag kayong maging self-conscious. Kasi pag ikaw ay self-conscious, yung isip mo, yung five senses mo, ang dumudominante sa iyong buhay. Hindi dapat. Paano ka magiging grace conscious? Ano man ang nakikita mo, ano man ang nararamdaman mo, ano man ang naobserbahan mo, ang katapatan ng Diyos ang lagi mong pinagtitiwalaan sa iyong buhay. Amen! Palapakan natin sa Panginoon. Oh, glory to God! Ang sarap na pag-ibig. Si Jesus kung ibig ay tunay. Diba? Ang sarap pakinggan ng awit, pero mas masarap kung napagtitiwalaan mo ang kanyang pag-ibig. Siya'y nakila at tapat habang buhay. Wow! Amen? Kapakasarap na lagi in-love sa Panginoon. O, hindi masamang ma-in-love sa boyfriend mo, hindi masamang ma-in-love sa asawa mo, pero hindi niya mahihigitan. Sorry sa asawa mo, sorry sa boyfriend mo. Hindi niya mahihigitan ang katapatan ng pag-ibig ni Jesus. Amen! Hallelujah! Diba? Sorry sa asawa. Sorry sa ay, yung boyfriend ko, the best siya pag-ibig. Hindi, mali ka. Diba? Yan ang dahilan kung bakit ibinigay ang Holy Spirit. Bakit? Para tulungan tayo na maging conscious sa Espiritu. Hindi mahirap na ikaw ay lumakad sa Espiritu ngayon kasi ibinigay ang Espiritu Santo sa atin. Amen? Siya'y umalis para isumbo ang Holy Spirit, ibig sabihin, siya rin ay maranahan sa atin. Sumunod, sa dahilan ng Espiritu Santo, yung Espiritu ni Jesus, ang pagkakaroon ng Espiritu Santo ay nangangahulugan si Jesus ay nasa ating buhay. Kaya huwag mong pakiramdaman, sa akin kaya ang Holy Spirit? Ba't hindi ko naramdaman? Ba't hindi tumatayo ang balahibo ko? Huwag tayong malana sa pakiramdam. Manatag tayo sa kanyang pangako. Amen? Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen.
Kaya, ang sabi dyan, hindi sa dahil sa Jesus ay nasa Ama, ang pakikisa natin kay Jesus ay pakikisa din natin sa Ama. Hindi ba ganda? Kasama mo na si Jesus, kasama mo pa rin ang Ama. Amen. Sabi ko kanina. Sige, pag nakita ninyo ang Felix Manalo Street. Sabi ko na ko, baka mapunta kay Felix Manalo. Susunod doon, nakalagay doon, Las Palmas, papasok kayo doon. Kasi yung driver ay bago pa lang. Ito naman pala mga kasama, hindi pa rin kabisado ito. Aba, inabot ko, ayan, buti, inatay tayo pinauna. Hindi lalo na silang panatag. Lalo na kayong panatag. Ayun na pala si Pat, siya na maunahin mo. O, di, walang ligaw. Ganun ang ginawa ng Diyos sa atin. Iniwanan tayo ng salita, sinama pa niya tayo. Amen. Palakpakan natin ang mga. Sabi niyo, hallelujah! Eh, pag hindi ka umawit, masaya. Diba? Kay saya-saya, kay ganda-ganda. Amen. May meaning yung kanta mo. Alam mo, totoo. Please God, napakasarap na sa biyaya ng Panginoon. Amen! Amen! Okay. So John 14:23, sumunod si Jesus. Ito na namin na sabi niya, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami ay tatahan at mananatili sa Kanya. Tayo ay hindi inampon o inampon lamang ng Diyos Ama. Sapagkat ang kabuuan ng pagka-Diyos ay nasa atin bilang Kanyang anak. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen! Amen. Pag sinabi kasi ampon, bagaman ginagamit sa Bible yung adoption, pero yung ginagamit doon yung legality na tayo ay inampon. Pero ang totoo, hindi lang tayo ampon, tayo ay talagang Kanyang anak. Amen! Sa hirap o ginhawa. Inisip ng ibang tao na ang Diyos ay nasa atin at minsan ay wala. Ito ay totoo sa panahon ng lumang tipan. Subalit iba na ngayon sa bagong tipan. Noon sa lumang tipan, darating ang Holy Spirit, aalis ang Holy Spirit. Kaya yung sinasabi ni Pastor Paul yung hovering, kumikilos, gumagalaw ang Espiritu Santo, paalis-alis, babalik-alis. Pupunta sa isa, pupunta sa isa, pupunta sa isa. Pero ngayon, ang Espiritu Santo hindi na pagalaw-galaw. Pagkat siya'y nananahan sa atin. Ako'y sumasa inyo, ang sabi ng Bible, hanggang sa katapusan ng panahon. Nang sinabi sa Biblia na ang Espiritu Santo ay mananahan sa atin, ang gagawin niya tayong tahanan, ito yung nangangahulugan ng tahanan at hindi pansamantalang tirahan lamang. Tulad ng isang hotel. Pag isang hotel, saglit lang yun. Ilang araw kayo doon? 3 po. Isang linggo po. Pero aalis din. Di ba? Hindi kagaya ng hotel. Pero yung tahanan, palaging naroon. Amen? Kung sa lumang tipan, ang taong nagkasala ay agad na tinatanggal sa pagiging isa ng Diyos. Sa bagong tipan, ang pagiging isa natin kay Kristo ay higit na matibay kaysa kasalanan. Amen! Nakuha niyo po ba? Kung sakali na sa natin, kung sakali na kayo magkasala, hindi aalis ang Holy Spirit. Lalo kanyang makakatubayan at lalo kanyang dito. Parang magulang. Kapag nagkamali ang kanyang anak, ano gagawin niya? Kaya yung umalis na nito, okay, anak, iwan na. Hindi. Kailangan lalo niya yung turuan, paalalahanan, at ipaliwanag. Ganyan ang Holy Spirit sa ating ngayon. Amen po ba? Hindi kapag kayo nagkamali, iiwag ka na niya. Sa lumang tipan, oo, pero sa bagong tipan ay hindi. Sa Matthew chapter 5, 29 to 30, kung ang kanang mata mo ay naging sanhi ng iyong pagkakasala, masabi, dugutin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan
kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kanang kamay naman ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Delikado ito. Kaya ina-apply mo pa ngayon. Pag ito'y ginawa mong literal, baka hindi tayo magkita rito. baka wala na makapag-drive sa atin. Amen. Bakit itinuro ang talatang ito? Sapagkat sa lumang tipan, walang kwentang pag-usapan ang pag-alis sa bahagi ng katawan na maaaring makahawa sa ibang bahagi. Diba? Baka makahawa sa iba. Salamat sa Diyos at wala ng bisa ang lumang tipan. Kasi ito, sa lumang tipan ito, tanda niyo ba? Itong itinuturo ni Jesus, hina-heighten niya, pinapakita niya sa mga audio, ganito, kapag nabubuhay sa kautusan. Ganito. Kaysa hindi pumasok sa impyerno, kasi nabisa ang kasalanan eh. Kung halimbawa ang kaliwa mong kamay ang makapagpapahawa sa iyo at para mapunta ka sa impyerno, putulin mo na yan. Magkakatukin mo na yan. Yun ay isang lumang tipan kasi si Jesus ay nabuhay sa ilalim ng kautusan para ipaunawa sa mga Hudyo, ito ang bisa ng kautusan. Kaya sabi dyan, itinuro lang yan sapagkat yun ay sa ilalim ng kautusan. Salamat sa Diyos at wala ng bisa ang lumang tipan. Ito ang magandang balita sa mga miyembro ng katawan ni Kristo. Tayo ay wala na sa ilalim ng kautusan kung hindi sa ilalim ng biyaya. Kung tayo ay magkasala, hindi tayo pinuputol ni Kristo. Tayo ay nanatiling miyembro ng kanyang katawan. Ito ang tuluyang magpakabago sa ating pananaw tungkol sa kasalan. Amen. Kasi nga, kahapon, last Sunday, ano tayo anong araw yun? Friday. Anong Friday? Nakausap ko isang kabataan, si Richard. Dito si Richard. Paano pa? Maliliwanagan kung bakit hindi ka na parusahan at hindi ka na aalisin ng Diyos o hihiwalay ng Diyos. Kasi wala na nga tayo sa ilalim ng kautusan. At lumipat na tayo sa biyaya. Ibig sabihin, kaya namang merong parusa kapag merong batas. Binigyan ko siya ng halimbawa. Halimbawa, sa Santo Tomas, nagkaroon ng batas na bawal gumamit ng plastic. Ang magtinda na ang ilalagay na balutan ay plastic ay, sabi niya, baka po ang unang penalty ay 500, sumunod ay 1,000 yata. Pabigat din eh. Dahil may batas. Ngayon, nasabi nung mayor, tanggalin na natin ang batas sa plastic kasi hindi na iwasan na hindi gagamit ng plastic, lalo na ang ilalagay may karne, yung medyo basa-basa, ay di masisira, masasayang. Lalo na pagka medyo malayo-layo ang lalakarin ng bumili o pag-uwian. Sabihin na lamang natin na huwag itapon sa mga kanal kasi mag-focus ng pagbaha. So, ibig sabihin, pag wala ng batas, kapag ikaw ay gumagamit pa ng plastic, pero wala ng parusa. Totoo po ba? Wala ng parusa. Hindi ka na ipapay ng 500 o 1,000. Bakit? Kasi wala ng batas. Kaya wala ng kautusan, wala ng batas, wala ng parusa. Bakit? Kasi, bakit ba tayo wala na sa ilalim ng kautusan? Kinuha na ni Jesus ang parusa na hinihingi ng kautusan. Amen. Kaya ngayon, malabo pa na i-apply mo yung Matthew 5:29 to 30. Bakit? Bakit pa ihiwalay ni Kristo kung ikay nagkasala? Kung noon kapag nagkasala yung kaluwang kamay o kanang kamay, putulin, ihiwalay, itapon. Hindi ka na itatapon ni Kristo ngayon. Bakit? Wala nang kautusan. Amen. Malinaw po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Sabi niyo, hallelujah!
Kaya sabi dyan, wala na kung sa lumang tipan ang tao nagkasala ay agad na tinatanggal sa pagiging isa ng Diyos. Sa bagong tipan, ang pagiging isa natin ay kay Kristo ay higit na matibay kaysa kasalanan. O yun, ito na. Dito na pala ako, sorry po. Kung tayo ay magkasala, hindi tayo pinuputo ni Kristo. Tayo ay nanatiling miyembro ng kanyang katawan. Ito ang tuluyang magpapabago sa ating pananaw tungkol sa kasalanan. Ano sabi ng 1 Corinthians? Ito yung magwawakas. 1 Corinthians chapter 6, verse 15. Ano sabi ng 1 Corinthians 6:15? Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay mga bahagi ng katawan ni Kristo? Kukunin ko ba ang bahagi ng katawan ni Kristo upang gawing bahagi ng katawan ng isang babaeng nagbebenta ng aliw? Hindi. Base sa lumang tipan, ang tao ay pinipigil na magkasala sa pamamagitan ng matinding takot. Subalit sa bagong tipan, tayo ay pinipigil sa pamamagitan ng pag-ibig. Sinasabi ni Pablo na posible, subalit hindi na sinasabing nararapat, na magpag-isa ang mga miyembro ng katawan ni Kristo sa mga prostitutes, sa mga babaeng nagbebenta ng aliw. Ang mga mag-asawa sa lupang ito ay maaaring maghiwalay at hindi magtagumpay. Subalit ang ating pakikiisa kay Kristo ay walang makakasira. Maging ang kasalanan, adiksyon, maling mga desisyon. Ito ay hindi natin dapat tanggapin bilang challenge kung makita natin na hindi tayo mawawala kay Kristo o ano ang ating magawa. Kung hindi ito ang nagpapabago sa atin, hindi ang mahinang impluensya ng mga utos, kundi ang patuloy at tapat na pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos, meron ko sa'yo, nilalanggam. Matalis na matalis itong salita ng Diyos. Nilalanggam. Patay ka. Ito ay hindi rin dapat tanggapin bilang siya. Ang pag-ibig ng Diyos, ang pinakamalakas na puwersa ng kalawakan. Ang kasalanan ay walang bisa dahil dito. Kapag nakilala ng tao ang walang takot at walang hanggang pag-ibig ng Diyos, ito ang magpapalibago sa kanya. Ito babago ng buhay natin. Hindi mo na iintindihin ang kasalanan, ang mga kalayawan at lumilipas na kasiyahan sa mundo ito ay hindi na magiging napakahalaga sa iyo sapagkat natagpuan mo na ang pag-ibig na higit sa lahat. Amen? Minsan, iniisip ng iba, ay pagka ganyan pala, hindi pwede na akong pwede gumawa ng kasalanan. No? Kapag naunawaan ng isang anak kung gano'ng kalaki, kung gano'ng siya kamahal ng kanyang magulang, pag naunawaan, pag na-realize, iyon ang babago sa kanya. Ayoko na, sakta ng aking magulang. Ayoko na, hindi gusto ito ng aking magulang. Nalulungkot siya pag ginagawa niya ito. Hindi ko siya nululutan ng ligaya pag ginagawa ko ito. Oo nga, hindi na niya ako pinarusahan. Mahal na mahal niya ako. Pero pinapaunawa niya sa akin, hindi ko dapat gumawa nito. Ganyan ang Diyos natin ngayon. Amen. At dahil doon, kapag naunawaan mo ang pag-ibig ng Diyos, lalo kang magiging malapit sa Diyos. Bakit kang magiging malapit sa Diyos? Wala na akong nakikita ang kagaya niya. Yan ang sabi ni Peter sa Panginoong Jesus. Pag di ba naman kayo ay aalis na rin, kasi maraming umalis na kay Jesus. At sabi ni Peter, Panginoon, saan kami paroroon? Ikaw lamang ang may salita ng buhay na wala kang. Saan tayo paroroon? Sapagkat ang biyaya lamang ang hindi masisira kahit na tayo magkasala ng kamali. Pero hindi ibig sabihin, iyon ay matutulak sa atin na magkamali tayo ng kamali. Kung hindi makikita natin, nais mong bigyan ng lubot ng Diyos sapagkat iibig ka sa Kanya kapag naunawaan mo kung gano'n Kanya kamahal. Amen? Palakpakan natin ang mga. Kaya kung natin ito, hallelujah. Praise God. Opo. Naunawaan na ba natin kung gano'n talaga tayo kamahal ng Diyos? Sabi ko kanina, maaaring may time na iniisip mo, hindi ka sinasamahan ng Diyos. Kasi, bakit